Praise the Lord. Tayo po ay mag-umpisa. Tayo po muna ay manalangin. Yumuko po tayo at tayo po ay lumapit, dumulog sa Panginoon. Tayo manalangin muna. Dakilang Ama, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo sa amin upang makapag-aral ng iyong makapangyarihang salita. Panginoon, ngayong gabi, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pangunawa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malalim na pangunawa sa aming tatalakayin ngayong gabi. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat sa buong maghapon. Marami pong salamat sa taglay po naming kalusugan, sa taglay po naming buhay. Panginoon, dalangin ko nga po, Panginoon, na padaluyin mo ang inyong kapangyarihan, ang inyong kagalingan. Padaluyin niyo po, Panginoon, ang inyong presensya habang kami po ay nag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagkakataon na kami ay iyong sinasamahan, matuto, at patuloy na makapamuhay, Panginoon, sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa patnubay ng iyong banal na Espiritu ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay? So, welcome sa lahat. Magandang gabi sa ngayon lamang nakakonect at sa mga mag-join pa. Okay? So, patuloy po na i-share po natin ito kasi ang ating tatalakayin ngayong gabi, it's all about the solution to conflicts. Okay? Marami pong conflict na o bangayan na nangyayari sa pamilya, bangayan na nangyayari sa politika, bangayan na nangyayari sa opisina, sa community, kahit po sa church, kahit po magkapatid. Meron pong mga bangayan, ngunit ngayong gabi, matututunan natin ang solusyon na yan sapagkat hindi nais ng Panginoon na ang naghahari sa atin ay galit o lungkot o bangayan. Okay? Because ang nais ng Panginoon ay magkaroon ng masayang buhay. Kung tawagin nga sa Ecclesiastes ay enjoy your life. Ito ang nais ng Panginoon for us to enjoy our life. Okay? Kaya mapansin po natin sa salita ng Diyos, lagi niya sinasabi, rejoice, 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 don't worry. Okay? Kaya ito po ang nais ng Panginoon. So, welcome po kay Joel. Okay. Welcome po. Sige. And of course, sa pinakamagandang babae, welcome. Si Pastora Juliet. Okay. So, that's our topic for tonight. Okay? The solution to conflict. Wow, exciting ito. Dahil kapag narinig nyo ito, naniniwala ako, magdadala ito ng so much blessing, so much peace, kapanatagan, masayang samahan. Okay? Ito ang nais ng Panginoon. So, yan. Okay, shall we start? Okay. So, the solution to conflict. Let's open our Bible in the book of Mark chapter 12, 28 to 31. So dito po natin kukuhanin ang ating pag-aaralan ngayong gabi sa Marcos chapter 12, 28 to 31. Basahin ko po. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Sadduceo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So, yung isang Pariseo, narinig niya ang maayos na pagsagot ni Jesus sa kanilang mga tanong. Okay? Dahil sinusubukan ng mga matatalinong mangangaral ang ating Panginoong Jesus nung siya'y naririto. At lumapit din naman ito sa ating Panginoon. At nagtanong siya kung alin ang pinakamahalagang utos. At ito ang sagot ng Panginoon. Ang sagot niya ay, ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Okay? Kaya pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay the solution to conflict. Okay? Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi na ang utos na ito ay pinakamahalaga. Nagtanong yung magaling na mangangaral ng mga Pariseo. Ito yung magagaling ng mga panahon ni Jesus na tagapangaral ng kautusan o tagapangaral ng salita ng Panginoon. Sila yung magagaling na preachers sa church ng panahon ni Jesus. So, lumapit siya sa ating Panginoon para tanungin kung ano yung pinakamahalagang utos. So, ito po ang sagot niya. So, sa unang utos na ito, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Dito sa utos na ito, na unang utos, okay? Dahil dalawa po ang mahalagang utos na ibinigay, isinagot ng ating Panginoon, kung alin yung pinakamahalagang utos. So yung una ay ang pag-ibig sa Diyos. Dito sa pag-ibig sa Diyos, kapag ang tao ay lubos na nagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip at lakas, alam nyo, ang taong yun, ang pinakamapalad, o pinakamasaya, pinakamatagumpay. Bakit? Ang inibig niya ay yung may-ari ng buong mundo. Ang inibig niya ay yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang inibig niya, yung may gawa ng lahat. Okay, isipin mo yan. Kung meron kang kilala na pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamalakas, mapalad ka. Ngunit, ngayong gabi, gusto kong sabihin sa iyo, sa lahat ng mayaman sa tao, sa mundong ito, lahat ng matalino at malakas sa mundong ito, sila ay lumilipas. Sila ay naglalaho. May hangganan. Ngunit, kapag inibig mo ang Diyos, na kailanman, siya ay hindi kukupas, na siya ay nananatiling mapagmahal, makapangyarihan, mayaman, matalino, nasa Kanya ang lahat. Kapag siyang inibig mo, tandaan mo ito. So powerful ang iyong buhay. Because you are connected to the source of all things, to the Creator. You are connected to the most powerful God, Almighty God. Okay? So, ang galing ng utos ng Panginoong Jesus na ibigin mo ang iyong Diyos. Ibigin mo ang Panginoon. Again, I want to make an emphasis. Kapag iibigin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapag iibigin mo ang Diyos na nakakaalam sa iyong kalagayan, sa iyong pangangailangan, sa iyong problema, wow! Grabe ang mangyari sa buhay mo. There is so much peace.
there is so much joy. There's so much excitement sa buhay mo. Kapag inibig mo yung Diyos, tandaan mo ito, na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, lagi nito pinag-uutos, remain in me, and my word remain in you, that whatsoever you ask the Father in my name, it shall be granted unto you. John chapter 15, verse 7. Ito yung utos ng Panginoon. Have faith in me, believe in me, remain in me, put your hope in me, put your trust in me. Kung kaya't, wow, grabe ang mangyayari sa buhay. Kung kaya't, tayo, mga kapatid, wag po tayo gawin ang Panginoon na para bagang second option na lamang, third option. No. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, seek me first. Unahin mo ang Panginoon. Kung kaya't ngayong gabi, maaari may ginagawa ka, or may other things na ginagawa ka, I suggest. This is just my suggestion. You better focus and concentrate on hearing the Word of God tonight. Why? Because this is so powerful. This is so important. Okay? So vital in your life. Na kapag inuna mo, minahal mo ang Panginoon ng buong puso, buong isip, at buong lakas. Wow! Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni Jesus nung siya narito, there's nothing impossible for those who believe. So, God is commanding everyone to believe in Him. Why? There's no impossible. There's no such thing as impossible. Kaya nga lagi hamon ng Panginoon sa atin ay ganito, is there anything too hard for me? Okay? Meron bang mahirap sa Diyos? Kung kaya't ngayong gabi, tandaan po natin ito. The first commandment na sinabi ng ating Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. At kapag ginawa natin yan, tandaan mo, tandaan natin lahat. Hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na ng Panginoon. Di ba meron tayo naririnig sa ating mga magulang na kapag tayo ay so obedient sa kanila, so loving sa kanila, kapag naroon tayo, dikit ng dikit sa ating mga magulang, ano sinasabi nila? May kailangan yata ito Ang sipag Ang saya sa kanyang ginagawa. Kapag tayo masaya sa harap ng ating mga magulang, sinasabihan tayo, siguro may ipabibili ito. Siguro may kailangan ito. Kung ating mga magulang ay nasasabi ng ganon, higit pa kaya, ano pa kaya ang ating Panginoon? Kaya nga sabi nga dun sa Psalms 37 verse 4, if you delight yourself unto the Lord, He will give you the desire of your heart. Kapag nagagalak ka, okay? Sa pananampalataya, sa pagmamahal sa Panginoon, ibibigay niya ang desire, ang ninanasa na iyong puso. So, this is the key sa ating buhay. If you want your desires be granted, delight yourself unto the Lord. Magalak ka sa paglapit, magalak ka na siya'y iyong unahin. So, this is the first part ng ating first part ng ating pag-aaral ngayong gabi. Okay? This is the first part. So, punta na po tayo sa second part. Okay, ang second part ng ating sinabi ng ating Panginoon, and this will answer, okay,
doon sa ating topic. Ano po yung answer? The solution to conflict. Okay, yun po yung ating topic. Sabi niya ay, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Okay? So, ito po yung pangalawa. Kapag matutunan po natin at isabuhay po natin itong pangalawang command na ito, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay? Ang sabi niya, ito ay magbibigay ng solusyon sa ating mga conflicts. Okay? So, sa ngayon ay makita po natin, as we go on, I will be sharing to you verses in the Old Testament. Mapapansin po natin na kahit dun sa Old Testament ay nagbibigay ito ng okay, nice ko lang ilang. Nagbibigay ito ng tinatawag na enlightenment sa ating relasyon. Okay? So, dyan sa Leviticus, tignan po natin ha, sa Leviticus chapter 19, 16 to 18. Yan. 19. Umpisahan ko sa verse 15. Okay? So, huwag kayong hahatol ng higit makatarungan. Okay? Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag niyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ng mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. Huwag kayong magkakalat. Yan. I want to give this as an emphasis. Okay? Sa ating, sa verse na ito. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya, ako, si Yahweh. Ang karamihan sa conflicts, okay, ay dahil sa chismis. Dahil sa paninira. Kaya dito pa lamang sa verse na ito, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Okay? Kapag ipinagkakalat natin ang kahinaan o mali na nagawa ng ating kapwa, ang unang nalulungkot ay ang Diyos. Ayaw ng Diyos ang chismis. Napakarami po ang nagpatayan, nasira ang relasyon ng dahil po sa salitang chismis. Okay? Dahil sa salitang chismis. Diyan lang yan sa connection. Okay? So, sa oras na meron pong chismis, pahapasok po ang
conflict. Okay? So, utos ng Panginoon para magkaroon ng solusyon. Ano sabi diyan? Alisin natin ang uri ng paninira. Okay? Alisin natin lahat ng uri ng paninira. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Di sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Okay? Tuloy po natin. Huwag kayong magtatanim ng galit. Tingnan nyo. Napakaraming conflict po na nangyayari. Mapapamilya, simbahan, gobyerno, community, magkakaibigan. Sa oras na tayo po ay nagtanim ng galit, doon po nag-uumpisa ang tinatawag na hidwaan. Amen? No? Ang sarap ng salita ng Panginoon. Sa verse 17, Leviticus 19:17, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Kapag tayo po ay nagtatanim ng galit, nagkakasala po tayo. At doon po nag-uumpisa. Hindi lang nag-uumpisa, doon palalago ang tinatawag na conflict o hidwaan. Ano yung una natin natutunan? Huwag magkakalat ng kapurihan o ng kasiraan. Excuse me. Huwag magkakalat ng kasiraan. Ang pangalawa, huwag magtatanim ng galit. Sa verse 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit. Nadagdagan, huwag maghihiganti. Ito po yung pangatlo. Nagkakaroon ng conflict kapag nagkaroon po ng gantihan. Sa pamilya, sa mag-asawa, magkapatid, magkakaibigan, sa church, sa politika, sa community, sa bansa. Sa oras na nagkaroon po ng gantihan, yung conflict ay naririyan at lalo pang lalawak. So ito po yung pangatlo na utos ng Panginoon. For us to resolve any conflict, huwag tayo magkakalat ng kasiraan, huwag magtatanim ng galit, at huwag gaganti. So inulit niya, huwag magtatanim. Alam niyo, kahit mga doctors nagsasabi, kapag tayo nagtatanim ng galit, makakasakit po tayo. May tinatawag po na sakit na psychosomatic. Kapag tayo po ay merong something inside us na kabigatan, na iniisip natin, mabigat sa ating pag-iisip, mabigat sa ating puso. Napakaraming sakit ang pwede niyang maidulot. Pinakamababa na sakit ayon sa mga doctors, 8 klaseng sakit. Isipin niyo yung nagagawa. Pati yung physical natin ay maaari tayong magkasakit kapag meron po tayong pagtatanim ng galit. Okay? So, diyan pa rin sa verse 18. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ipinasok ulit ng Panginoon ang pangalawang, ito po yung ito po yung kinuha ng Panginoon na sagot doon sa preacher o doon sa lecturer, doon sa magaling mga ngaral nung panahon ni Jesus na lumapit sa kanya para magtanong. Okay? Ano sabi niya dito? Kinuha ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Si Yahweh mismo ang nagsasalita. Okay? So, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Di ba mahal na mahal natin ang ating sarili? Ito ang sabi ng Panginoon. Kung gaano mo kamahal ang iyong sarili,
ganun mo din kamahal ang iyong kapwa. Bakit? Yung iyong kapwa ay God created them too. Sila rin ay gawa ng Panginoon. Sila rin ay pagmamay-ari ng Panginoon, katulad ng pagmamay-ari niya sa iyong sarili. Isipin mo yan, kapag tayo nagmamahalan, napakasaya ang buong mundo, napakasaya ang pamilya, napakasaya ang pagkakaibigan, napakasaya ang church, napakasaya ang community. Kaya kung tawagin ko ito ay solution to conflict. Okay? So, let's go to other verses. Doon po sa Romans chapter 13. Sa Romans chapter 13, maikli lamang po ang aking share sa inyo ngayong gabi. Okay? Romans chapter 13. Patuloy kayong mag-share para makatulong po tayo dun sa ating pamilya, makatulong tayo sa ating mga kaibigan na matutunan din nila na makawala sa anumang bangayan, sa anumang conflict, dahil hindi tayo nilikha ng Panginoon para magkaroon po ng hidwaan, magkaroon ng bangayan, o magkaroon ng alitan. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Ang nais ng Panginoon sa atin, ayon sa Kanyang itinuro, ay magmahalan tayo, ibigin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa Romans chapter 13, tingnan po natin. Ito po sabi ng Romans chapter 13, 8 to 10. Okay, 8 to 10. Yan. Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa sagutin magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa sagutin magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Wow! Napakaraming kautusan po sa Old Testament. Okay? Napakarami pang kautusan doon. Major lang po yung 10 na alam po natin. But if you go to the Old Testament, napakarami po ang kautusan. Ngunit, kung tayo po ay nagmamahalan, natutupad po natin ang lahat ng kautusan. Wow! So, tignan po natin. By the way, ang kautusan, ibinigay ng Panginoon yan para magkaroon ng kaayusan. Okay? Sa Old Testament. Ngunit dito, sa panahon po natin, sa New Testament, kung tayo po ay nagmamahalan, sipin po natin, nagkakaroon ng kaayusan. Sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa community, sa church, sa politika, sa bansa, sa buong mundo. So, ano po yung kautusan na yan na binanggit ilan na kautusan dito? Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanasang maangkin ang pag-aari ng iba, at alimang utos na tulad ng mga ito ay mauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, napakaraming utos po ito. Ngunit, kapag tayo po ay nagmamahalan at kung paano mo minamahal ang iyong sarili, biro mo nasusunod mo ang lahat ng utos. Sa verse 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kapag iniibig mo yung kapwa, hindi mo dinadaya. Kapag iniibig mo yung kapwa, hindi mo pinapatay. Iniibig mo yung kapwa, hindi mo dinadaya or ninanakawan. Okay? Kaya, ang pag-ibig, ang siyang katuparan ng kautusan.
ibinigay ang kautusan para sa kaayusan, at the summary of all the commandments, of all the laws, the statutes or commandment of the Lord, ay naging isa na lamang. Mahalin mo iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Woo! Wow! Kaya, gawin ninyo ito, sabi ng ating kapatid na si Pablo. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo, ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noon tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Wow! So, napakarami ang nagagawa kapag tayo po ay umiibig sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang lahat ng utos ay atin pong natutupad kung tayo po ay nagmamahalan. Purihin ang Panginoon. Doon po sa 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 1. Okay. Makapagsasalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para laman akong kampanang umaaligaw-ngaw o pompiyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na ano pa, makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Wow! Napakatalino man daw ang isang tao. Meron man daw siyang kapangyarihan, kakayanan para mangaral. Nasa kanya man ang lahat ng kaalaman. Napakagaling mo man sa salita ng Panginoon. Ang ibig niya sabihin dito, napakaraming alam sa mga deep things of God. Do you know so much about the Word of God? Okay? Doon sa nauna ay magaling man tayo daw magsalita. Nasa atin ang kakayanan, magpahayag ng salita ng Diyos, umunawa ng mga hiwaga. Meron ka mang gift of doing miracles. If you don't have love, anong sabi dito? You are nothing. Sa Panginoon pala, tingnan po natin ha, sa Panginoon pala, walang silbi pala ang anumang galing na meron tayo. Mayaman ka, magaling ka, matalino ka, marami kang alam sa salita ng Panginoon. Okay? Sobrang galing mo sa pagpapaliwanag, yan ang sabi dito. At meron ka pang kakayanan magpagaling. Kung wala kang pag-ibig, anong sabi dito? Nothing. Wala pa rin silbi. Wala pa rin silbi. Bakit? Kapag wala daw yung pag-ibig, hindi mo pa rin nagawa ang mga utos. So, ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay bumaba. Anong sabi niya? Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Tuloy po natin. Sa verse 3. At kung ipimigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So kahit ikaw ay, ano sabi dito? Mapagbigay ka. Okay? Kahit ang katawan mo, sarili mong katawan ay ialay pa. Kung wala ka pa rin pag-ibig, wala pa rin mapapala. Okay? So kahit pala tayo ay mapagbigay, matulungin, ngunit wala ka pa rin pag-ibig,
Ibig sabihin, pwede ka pa rin chismoso, chismosa, ipinagkakalat mo ang kamalian na iyong kapwa, nagtatanim ka pa rin ng galit. Ano ba yung sabi sa Leviticus? Tayo pa rin ay nagiganti, wala pa rin tayong pag-ibig. Okay? At wala tayong pag-ibig, ano sabi? Wala pa rin silbi. So kahit pala tayo ay we are doing so much good works. Okay? Good things. We are generous. Pero kapag wala pa rin tayong pag-ibig, ang sabi pa rin ng salita ng Panginoon ay wala tayong silbi. Wala tayong mapapala. Kaya napakalaki ang magagawang solusyon sa mga conflicts kapag pag-ibig ang ating pinapaira. Kung gayon, ano ba yun yung pag-ibig? Sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. So, magtyaga po tayo. Kung makulit ang iyong asawa, makulit ang iyong mga anak, makulit ang kasamahan mo sa simbahan, makulit ang kaibigan mo, makulit ang ilan sa community nyo, kapag meron po tayong pag-ibig, meron tayong pagtsatsaga sa kanila. Hindi pa kasi tapos ang Diyos sa mga taong ito. Magpatuloy lang po tayong mangaral, ibahagi ang salita ng Panginoon. Magtyaga po tayo sa ating kapwa. Dahil kapag wala po tayong tiyaga, di ubos na po tayo sa mundo. Ang tao sa mundo. Ang dami po makukulit. Ang dami pong pangit ang ugali. Pero sabi nga po dun sa ating binasa kanina, ang pag-ibig, ang siyang susi. Ang siyang pangalawa sa pinakamataas na utos ng ating Panginoon. Okay? It brings tinatawag nating kaayusan o reconciliation kapag meron po tayong pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Matyaga. So magtyaga po tayo. Pagtyagaan po natin ang mga tao sa ating kapaligiran because that is love. Ano pa? At magandang loob. Magandang kalooban. Matyaga at magandang loob. Kapag sinabing magandang loob, hindi pagkukunwari, kundi totoo sa kanyang puso ang kanyang ginagawa. Malinis ang kanyang kalooban. This is love. So love is patience. Okay? At ano pa? Love is kind. Magandang kalooban. Hindi mainggitin. So this is love. Pinagpapala yung iba, hindi siya naiinggit. Ngunit kapag naiinggit ka, hindi na love. Doon na naman mag-umpisa ang tinatawag na conflict kapag meron pong inggit. Pero ang pag-ibig ay hindi, ano sabi dito? Hindi maiinggit. So alisin natin lahat ng inggit. Alam niyo ba dahil sa inggit, kahit sa lumang tipan o kahit sa panahon natin ngayon, ang dami po ang naidudulot na kaguluhan ang inggit. Kapag pinagpapala yung iba, magpasalamat tayo sa Diyos. Pinagpala sila, tayo rin ay susunod na. Kung ano man maganda sa ating kapwa, let us learn to appreciate them. Let us learn to appreciate it. Magpasalamat din tayo sa Panginoon sa success, sa victory, sa tagumpay ng ating kapwa. Hindi naiinggit po tayo. Ano man maganda na ginawa o nangyayari sa buhay ng ating kapwa, matuwa tayo. Okay? Dahil may Diyos na nagpapala sa kanila. At kapag pinagpala sila, tayo na ang susunod doon. So, alisin natin yung inggit. Ano pa? What is love? According to Corinthians, so 1 Corinthians chapter 13. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. So, love is hindi mayabang, not arrogant. Kung kaya't
Ano sabi ng Panginoon? Kapag tayo nagpapakumbaba, itataas din tayo ng ating Panginoon. So, nare-resolve ang anumang conflict kapag tayo po ay nagpapakumbaba. Ngunit, nag-aggravate, lalong lumalala ang conflict habang tayo po ay nagpapayabangan. Kaya sabi ng Panginoon, magpakumbaba ka at itataas kita. So, love is, alisin natin ang lahat ng uri ng yabang. Yung masyadong mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Na para bagang tayo lang lagi ang magaling. Tayo lang ang magaling, walang iba. At kapag nakikita tayo ng mas magaling kaysa sa atin, naiinggit na tayo. Kasi ang gusto natin lagi itaas ang ating sarili. No. Ang sabi ng Panginoon, kapag itataas mo iyong sarili, ibabagsak kita. For how many times naranasan ko yan? Sa tuwing meron akong yung para bagang ipinagyayabang, laging bumabagsak ang pinagmamalaki ko. Bumabagsak. I have so much experience about pagyayabang. Ibinabagsak at ibinabagsak. Marami na akong nakita. Okay? So, love is hindi mayabang ni mapagmataas. So, alisin po natin ang pagyayabang, pagmamataas. That is not love. Okay? Yan ay ugali ng makamundo o ni Satanas. O kaya't dumadami ang conflict. Sa tuwing merong yabangan, payabangan, lumalaki, lumalago ang conflict. So, hindi magaspang ang pag-uugali. Love ay hindi magaspang ang pag-uugali. Kapag magaspang po ang ating pag-uugali, maraming conflict ang maidudulot. Kapag masama ang ating ugali. Okay? So, para magkaroon ng katahimikan sa ating pamilya, ayusin po natin yung ating pag-uugali. Ano po hindi magaspang? Yan po yung mga masipag. Kapag may tamad sa pamilya, ano nangyari? Away yan. Ano yung magaspang na ugali? Yung mga lamangan. Okay? Ano yung magaspang na pag-uugali? Yung hindi marunong magparaya. Alam niyo, papasok lahat yan. Magkakaroon po ng conflict. Okay? Kaya nga, pinamagatan ko ang ating topic, the solution to conflict. And that is love. So, ito po yung definition ng love, ang aking tinatalakay. Ano pa? Ano sabi niya? Hindi magaspang ang pag-ugali. Hindi makasarili. So, ang love ay hindi makasarili. Kasi kapag tayo po ay makasarili, tandaan po natin, again, magke-create ng napakaraming conflict. At kapag meron tayong conflict, ano po nangyari? Malungkot po ang buhay. Malungkot po ang buhay. Okay? Ang hirap matulog. Hindi ka mapakali kapag meron pong tinatawag na hidwaan. So, hindi makasarili. Hindi magagalitin. Ang love ay hindi magagalitin. Yung maliit lang na bagay, nagagalit na. Maliit lang na bagay, ang sama na ng loob. Napakaliit na bagay, ang lungkot-lungkot na. Marami nang sinisisi. Okay? So that's not love. Kaya nga po, this will solve many conflict. Kapag yung definition ng love ay atin na pong ipinamumuhay. Okay? So, alisin po natin yung pagiging mainitin ng ulo. Though, victim din po ako niyan. Pero, because the Spirit of God is so strong, binibigyan niya kaagad ako ng tinatawag na conviction. So, huwag pong magagalitin. Hindi po yan love. Okay? O, mapagtanim sa kapwa ng masama.
Kapag tayo po'y nagtatanim ng nagawa ng ating kapwa na mali, hindi po yan lang. So ano nangyayari? Nagkakaroon po ng kaguluhan, nagkakaroon po ng hiwalayan, nagkakaroon po ng tampuhan, nagkakaroon ng kaguluhan sa family, sa church, sa community, sa bansa. Tingnan nyo ang gulo-gulo ng ating bansa. Isa lang po, wala pong pag-ibig. Wala pong pagmamahalan. Wala pong pagmamahalan. Kung kaya't, let us listen very, very carefully. And let us share this message. Okay? Dahil hindi nais ang Panginoon na tayo nag-aaway. Hindi nais. Nalulungkot ang Diyos kapag nagkakagulo ang mundo. Nalulungkot ang Diyos kapag nagkakagulo ang pamilya. Nalulungkot ang Diyos kapag nagkakagulo ang church. Nalulungkot ang Diyos. Dahil sa, ano sabi doon? Pagtatanim ng galit. So kung may kasalanan yung ating kapwa, anong gagawin natin? Kaagad patawarin. Kaagad unawain. Dahil yan ang turo ng Panginoon. Huwag magtatanim. Okay? Ito lang, itong araw lang na ito. Meron akong kamag-anak na nag-share na sila daw ay maayos na raw yung relasyon ng kanilang family. Alam niyo ba, napawaw ako. At natutuwa ako. Dahil almost, let's say, years. Kung merong 4 years, o 5 years, o 6 years, I'm not so strong. I'm not so sure. Maybe, baka 7 years na hidwaan yun sa family. But praise God. Wow! Last year, naayos daw. At ang saya-saya nila. Alam nyo, magkakasakit po tayo. Hindi po tayo makakakilos ng maayos, hindi tayo makatulong ng maayos kapag nagkikimkim po tayo. Yan po ang turo ng Bible. Okay? So, hindi nagtatanim ng masama sa kapwa. Ngunit, verse 6, ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Rejoices in the truth. Ang pag-ibig natutuwa sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung ikaw ngayon natutuwa dahil sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, meron kang pag-ibig. Ngayon, ikatuwa po natin ang katotohanan. Let us keep on reading the Bible. Let us keep on hearing the preachings. By the way, I want to promote my channel, my YouTube. Merwin Bakay. Napakarami po akong turo doon. You can go on and on, watching daily. Napakarami pa akong turo dyan sa YouTube na yan that will help us grow in the truth. Okay? Aside from doing your devotion, keep on reading. Have a Bible reading time. Magkaroon po tayo ng magbigay po ng time dahil natutuwa po tayo sa katotohanan. Okay? So, ikinatutuwa ang katotohanan. Yan po ang pag-ibig. Hindi natutuwa sa kasinungalingan. Kapag meron pong natutuwa o ikinasisiya niya, gumawa ng kasinungalingan, kalokohan, tandaan po natin ito. Hindi po yan love. Nagpo-promote po yan ng conflict. But the solution of conflict is love. Okay? So verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Wow! Kapag sinabing love one another, magpatawad sa isa't isa. Doon sa nauna naman, ganun din. No? Kaya, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Kapag tayo nagpatawad, it will resolve many conflict. Maaayos ang maraming kagulo. Huwag natin patatagalin. Kaya nga turo ng Panginoon ay ganito. Huwag mo hayaan na malubugan ka ng araw. Paano kung paulit-ulit? Itinuro pa rin ng Panginoon yan. 70 times 7 ka magpatawad sa isang araw. Wow! 490. Meron ba nagkakasala sa'yo ng 490? Wala. Okay? Kung kaya,
Ito, this is love. Ito ay utos ng ating Panginoon. Mapagtiwala. Okay? Meron siyang kababaan loob na nagtitiwala. Of course, you've got to pray at the same time. Bakit? Marami din yung tinatawag nating, sa panahon natin ngayon, yung napakarami po ang mangloloko ngayon. So kaya nga sabi din ng Panginoon dito, magtiwala ka doon sa mga, alam mong, mga taong maaayos naman ang kanilang mga hangarin. Pero doon sa mga tao na alam mo, wala naman silang pag-ibig, be wise like a serpent, ang sabi ng Biblia. Okay? So, wow! Ang sarap. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala. Kapag nag-repent na yung mahal mo sa buhay, magtiwala ka. Kapag may lumapit sa iyo at humingi ng tawad, magtiwala ka. Magtiwala po tayo. Okay? Mapagtiwala. Lagi nandun yung pag-asa. Puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. So, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ang pag-ibig, ano sabi diyan? Mapagtiis hanggang wakas. Magtiis tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Nabigyan tayo ng a heart na kung saan marunong magtiis. Kasi kapag hindi ka nagtiis sa asawa mo, hindi ka nagtiis sa anak mo, hindi ka nagtiis sa mga napagdadaanan mo mga trials, magkakaroon po ng conflict. Magtiis ka. Kung pinagalitan ka, magtiis ka. Kung sinaway ka, magtiis ka. Kung kinorek ka, magtiis ka. Kung itinuwit ka, magtiis ka. Masakit ang lahat ng iyon. Pero magtiis po tayo. Ito'y para din naman sa atin. Okay? Mga anak, magtiis kayo sa inyong mga magulang. Mga magulang, magtiis kayo sa inyong mga anak. Magtiis tayo sa isa't isa. This is love. Again, it will resolve many conflict. Maaalis ang anumang conflict. Bakit? Nagkakamali din tayo. In fact, nagtitiis lang din ang mga tao sa kapaligiran natin sa atin. Meron tayong kahinaan. Bawat isa sa atin. Meron tayong kahinaan. Walang perfect. Kaya nga sabi ng Panginoon, magtiis tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin. Kapag nagkamali isa at pinatay mo kaagad, ang mangyari? Ubus po tayong lahat dahil wala pong perfect. Okay? Verse 8. Matatapos ang kakayahang maghayag ng salita ng Diyos. Okay? Titigil rin ang kakayanan magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawalan ng kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayanan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. So, ang nagtetestify dito ngayon ay si Paul. Kaya nga, sabi niya dyan, punta po tayo, mag-jump po tayo sa verse 13, and I want to end in this to the last verses I'm about to share to you tonight. Sa verse 13. Kaya, tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 3 will remain, ang sabi dito. Ang pananampalataya. Meron ka ng love. Pero 3 ang mahalaga na isinare ng ating kapatid dito na hindi dapat mawala. But the greatest is love. Ano yung una?
pananampalataya. You need to put your hope in God, to put your faith to Jesus Christ. Accept, invite Jesus Christ to be the Lord and Savior of your life. Have faith to Jesus Christ, the Son of the living God, who is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through Him. Walang makakarating sa langit maliban kay Jesus. Kung kaya, without Jesus, hindi po natin magawa itong sinasabi kong love. But with Jesus Christ in our hearts, He will give us the wisdom. He will give us the enablement, the power, the strength to love even the unlovable. Because kapag si Jesus ang nasa atin, we can overcome our weaknesses. We can overcome our bad habits or bad attitude, bad behavior. Kaya faith. Let us have faith in God. Let us come near to God. Pangalawa, na dapat manatili sa atin ay yung pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa ating kapwa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa anumang sitwasyon. But keep on doing or expressing love. Okay? Defined dito po sa 1 Corinthians 13, 1 to 8. Okay? So, hope. Keep on hoping. Dahil napakarami pong tao ngayon, ang sabi nga nila, napakarami nang nagpapakamatay ngayon. Lalo na ngayon sa ating panahon. Lalo na sa ating sitwasyon. Dito sa pandemic na ito. Meron ako napanood, ilang mga artista, ilan sa kanila ang nagsasabi, muntik na ako magpakamatay. Dahil hindi sila sanay na wala silang pera. May napanood ako kanina na in-interview na ilang artista na talaga parang naiisip na nila, no, don't lose hope. Put your hope in God because God is so gracious. Huwag ka mawala ng pag-asa. In Christ, there is miracle. In Christ, there is power. And in Christ, we can overcome. Magtatagampay po tayo. And then the last, sabi dito, love. And the greatest is love. Okay? So, last verse po tayo. Sa John chapter 13. John chapter 13. Verse 34. Sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Si Jesus Christ po ang nagtuturo. So isipin nyo, ha? Si Jesus namamaalam na sa kanyang mga disciples. At kinonsider ni Christ. Ang sabi niya dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Hindi tayo kaibig-ibig ng Diyos. Ngunit, binigyan po tayo ng pagkakataon ibigin niya. So, mag-ibigan tayo katulad ng pag-ibig ni Kristo. Si Kristo, He loves the unlovable. Minahal niya ang hindi karapat-dapat mahalin. Tayo hindi karapat-dapat mahalin dahil lahat tayo makasalanan. But Jesus came to offer His life, to offer His love. No? Inalay niya kanyang buhay para sa atin. At ano ba sabi niya dyan? Kung paano kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. And yung commandment I give unto you, sabi ni Jesus, that love one another as I have loved you. By this shall all men know, sa verse 35, by this shall all men know that you are my disciple if you love one another. Dito malalaman na tayo nga ay anak ng Diyos kung nagmamahalan po tayo. So, this is the solution to conflict. Love. When there is love, we can forgive. Love forgives. Love accepts one another's
weakness. Okay? So, ngayong gabi, nais ko po mag-alay ng panalangin. Kung meron kang galit sa iyong puso, anuman ang nasa iyong kalooban, tandaan mo, ngayong gabi, may dadaloy na kagalingan, may dadaloy na pagpapala, at may dadaloy na kasiyahan at kagalakan dito, lalo na sa puso ng Diyos. Nagagalak ang Panginoon kapag tayo'y nagmamahalan. Iwaksin na natin ang lahat ng hidwaan. Iwaksin na natin. Hindi, we are not created to hate, but we are created to love. Okay? Ito po ang solution. This is the solution. Kahit saan tayo pupunta, lilipat ka man ng lugar, lilipat ka man ng pamilya, saan ka man pupunta, we cannot escape. Nandyan at nandyan si Satanas. Nagagawa ng something bad, something imperfect. That's why God is commanding us to love. Because love is the key. Okay? To conflicts. Kaya nga may kanta na, pag-ibig lang ang susi ng lahat, na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Ano pa? Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Alam niyo, kapag meron tayong pag-ibig, ma-unlock po ang door of heaven for the Lord's blessing, for the healing sa ating buhay. I want to end this sa isang kwento. Naikwento ko na rin po ito sa inyo. Okay? Pero may nangyari sa Amerika. Nalungkot itong babaeng ito. Dahil nagbakasyon dito sa Pilipinas, ang dami po siyang natulungan. Pero nung siya nagbakasyon from Amerika, dahil po siya napag-aral, tinulungan, bumalik sa Pilipinas, inasahan niya dahil ang dami siyang natulungan, nakukulangan siya sa klase ng pag-ibig na inalay sa kanya. Pagbalik sa Amerika, nalungkot po siya, nagkasakit po siya. Na-hospitalize for how many days? At pabalik-balik sa hospital. Alam niyo, may isang preacher na lumapit sa kanya na ang pangalan ng preacher na yon ay Pastor Ben Baluyot. Pinag-pray siya dahil somebody asked for prayer. Pinuntahan niya, dinalaw niya. Anong nangyari? Kinausap siya ni Brother Ben Baluyot. Attorney po ito. Itong preacher na ito. Kinausap siya. Nung sinabi ni Attorney Ben Baluyot na magpatawad ka, bigla siya umiyak. Paano? Ang sama-sama ng kanyang loob. Alam niyo po, ang sama ng loob ay nagbibigay ng sakit. Yan ang sabi ng mga doctors. Okay? Ng mga psychologists. Nagbibigay po yan ng napakaraming, nagdadala po yan ng maraming sakit. For tonight, God wants us to destroy the power of the enemy. Yung sanhi ng mga conflicts sa family, sa church, sa community, o sa mundong ito. Love. Let us love one another. Shall we pray? Yumuko po tayo at tayo manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po ngayong gabi sa iyong ibinahagi po sa amin. Solution to conflict. Ito ay pag-ibig. Panginoon, pinapatawad po namin ang lahat ng nagkasala at nagkulang sa amin. Pinapatawad po namin at kakalimutan po namin ang lahat ng sama ng loob. Aalisin po namin lahat ng inggit sa katawan. Aalisin po namin, Lord, ang magaspang na pag-uugali. Aalisin po namin ang isang buhay na laging galit, madali magalit. Panginoon, ipapamuhay po namin ang 1 Corinthians chapter 13, 1-8. Dahil ito ang kalooban mo sa amin. At sinabi mo, Panginoon, sa John chapter 13, 34 and 35,
na magmahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Dahil dito makikita na kami nga ay anak mo kung kami nagmamahalan. So sa pangalan ni Jesus, iunat mo yung kamay sa mga sumusubaybay. Iunat mo ang kamay sa mga tao na naririto. At dinadalayan ko po ang lahat ng sumusubaybay. Padaluin mo po ang kagalingan. Padaluin mo po, Panginoon, ang iyong biyaya sa lahat ng nakikinig, sa lahat po ng nanunood. At dalayan ko rin po, Panginoon, na ibahagi po nila, i-share po nila ang teaching na ito para ang maghari sa bawat isa sa amin ay ang pag-ibig. Dahil dito ka nalulugod sa amin kung nakikita mo kami na nagmamahalan. Alam namin, Panginoon, na nagdadala kami ng lungkot sa puso mo kapag kami po ay meron pong hidwaan. Kung meron po kaming galit sa isa't isa, nalulungkot ka, Panginoon. Kaya ngayong gabi, fill us with your love. Fill us with your spirit, with your power. Lord, lay your hands upon those people who are following us. I ask you, Lord, to bring healing. I ask you, Lord, to bring peace. Send forth your peace. And God, we will learn to really love because this is your command. To love you with all our hearts, mind, and soul, and to love our fellow men as we love ourselves. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, everybody say, Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. God bless everybody. Till next time. Bye.